kasama siya doon sa gumawa nung affidavit ni Gutesa. Eh, bakit kailangan kasali ka o mag-coach ka diyaan? Eh, panigurado ko, kung totoong nangyari yan, alam ni Gutesa lahat, kada hibla nung kanyang affidavit. Kung siya din yung sumulat, di ba? Kung siya din yung sumulat. Sabi ni Rolando Marcelo, wala naman tayo magagawa sa pag-iisip ni Marcoleta. Nalamigan na ang bumbunan. Uy, grabe. Hindi naman tinatanggal yung ano, yung buhok nando naman Paano malalamigan yung bumbunan yan? Sabi ni Kumaring Pam, walang kwenta si BP Inday. Kulang sa leadership skill. Eh doon, Madam, huwag ka nang pumunta sa leadership skill. Doon na lang po sa skill sa pakikipag-usap sa bayang Pilipino o sa mamamayang Pilipino. Di ba? Doon na lang ho eh. Yun ang kulang na kulang at yun ang talagang walang kwenta. Oo. So ngayon mga kababayan, si Ping Lacson at si Marcoleta talagang umiinit pala. Si yung witness. At ang akala ko ho, mga boss chipa mo sir, kapag katapos ng Senate, yung mga hearing sa Senate, okay na sila. Kasi ganun daw eh. Yung mga senador, mga congressman, makikita mo doon sa mga mismong hearing nila, talagang dikdikan sila, banatan sila, di ba? Tapos sinasabi ng iba ay hindi, pagkatapos ng hearing na yun, okay na sila, maayos na ulit sila. Eto palang dalawa, hindi na nag-uusap. Pakinggan niyo si Senator Ping. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap eh. Hindi sila nag-uusap, mga boss chipa mo sir. Bakit? Kasi lagi pong soplak kay Ping Lacson ho, si Marcoleta. Di ba? Pati po yung pagtatanggol ni Mark, baka magalit sa iyo si Marcoleta pag sinabi mong pinagtatanggol niya yung mga diskaya. Hindi po, may iba pa po ba tayong magiging interpretasyon doon sa mga nakikita nating galaw ni Marcoleta? Halos lahat po, di ba? Ang nakikita kong pansin ho, halos lahat. Ang nakikita ko ho, mga kababayan, na galawan ni Marcoleta, halos hindi tinatantanan, maipagtanggol lang ho yung mga diskaya, mga bossing. Kaso, hindi uubra kay Senator Ping Lacson. Hindi uubra yung grandstanding kay Senator Ping Lacson. Di ba? Wala. Tingin ko ho, mga kababayan, baka po pati INC pabagsakin o buwagin na din tong si Ping Lacson. Bakit to? Siyempre, kaano nila yan kamiyembro nila si Marcoleta Tingin ko nga ho, kaya ubra na sila o kaya pwede na silang maglagay nung mga congressman, senador, upang mas talagang mas malaki mas kumapit sila doon sa politika ng Pilipinas. Siyempre kapag yung mga politiko, ang mga kaibigan mo at yung mga politiko sa Congress, sa Senado, meron kang mga kakilala mga ganyan, easy. Di ba? Ayos na ayos. Wala kang iisipin na maaresto, mahuhuli o may paglabag ka pagka may mga ganyan kang di ba? Tuloy. Sir, basta papadala ko lang supina sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. Sir, narinig mo, Marcoleta, yung sinasabi mong tapang mo na subukan, sabi ni Marcoleta, sabi kay Senator Ping, subukan niya na ipadala sa opisina ko. Magkakabastusan. Merong word na ginamit si binabastos mo ba ako? May ganung word na ginamit si Marcoleta ho, mga kababayan Di ba? Pero ayan, sabi ni Senator Ping Lacson, ipapadala ko pa din doon sa kanyang opisina yung warrant of arrest. Yung ano daw ba yung pinaka-subpoena nitong si Orly Gutesa. Sabi ni Marcoleta, bakit? Nasa akin ba yon? Hindi. Kami kasi,
naniniwala ho kasi kami, Senator Marcoleta, na alam mo kung nasaan ang kinaroroonan niyang si Gutesa mo. Di ba, Ay Chang? Oh, at Ralis Carlenga at Maliksi Bagtas. Sabi ni Maliksi Bagtas, advantage ni Marcoleta kasi behind INC. Pero meron ako nabasa kanina dito. Sabi, nasira ang INC dahil kay Marcoleta. Dahil siguro na di sa kanila yan. Di ba? Maipilit. Grabe, tingnan mo, ito nga ang paparating na pinaplano nila, na sinasabi nila, na ano daw po, yung rally, di ba? Yung rally, para daw po sa transparency at accountability. Mga boss, etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, siya nga ang nag-uumpisa eh. Sila na ang nagsisiwalat, sila na ang nagsasabi na dapat ng lahat ng itong nangyayari sa gobyerno ay alam at nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ombudsman, gusto nila ipalagay o ipaskil diyan sa internet yung mga nangyayari doon sa kanilang opisina. Di ba? Pero kay Martires, nung mga panahon na sila ang namamayagpag doon sa pagiging ombudsman at ang presidente si Digong, ano ginawa nila? Pinahirapan ang mamamayang Pilipino na ma-access, mabuksan ang SALN ng mga politiko. Medyo tayo doon? Medyo dehado tayo doon, mga boss, di ba? Pero ano ginawa po ni Ombudsman Remulla? Ilabas lahat ang SALN. Kaya nga po naglalabasan ng SALN yung mga senador di ba? At isa po doon sa SALN na napansin na hindi tugma doon sa kanyang idineklara yung kay Rodante Marcoleta. Dahil nga daw magkano yung yung SALN niya? 51 million o 52 million round off. Tapos yung gastos niya doon sa kanyang kampanya, 112 million, mga kababayan. O sino ang hindi magko-question nun? Di po ba? Lahat yan, ang dahilan po niyan dahil gustong i-open ni Jesus Crispin Remulla na ating ombudsman, mga bossing, yung mga nangyayari, yung mga SALN at kung mga magkano ang kaperahan nitong mga senador, congressman, na kapag biglang umangat yung kaperahan, 100 milyon, 1 buwan pagitan, 2 buwan pagitan, questionable. Diba? Aalamin, malalaman natin kung saan nanggaling yung mga pera na yun. SALN reveal na nga, pero peke pa rin. Ako, yari sila dyan. Tingin ko, mga kababayan, yung kay Marcoleta, baka matuluyan ng perjury ho yan. Oo, baka matuluyan ng perjury, mga boss chief sir. Kasi magulo talaga yung niya Sinubukan niya na i-explain, mga boss chief sir, ni Marcoleta, pero wala mukhang hindi din po tinanggap nung mga Pilipino.